Since 1982, the Philippines has been celebrating the National Bible Sunday every third Sunday of January. This celebration is of all the Christians in the Philippines, since the Bible is something that we all have in common, that is dear to us. So it is celebrated by the Catholics, by the Protestants, by the Evangelicals, by the born-again Christians. In this day, the Bible is recognized as promoted as very important vehicle of God's revelation to all His people. We are still within the octave of prayer for Christian unity, and it's good that one source of our unity is that we have a Bible, the Word of God, in which God reveals Himself. God's Word is alive and effective, and through it, we come in touch with God. Sa panahon nating ito, binabaha tayo ng napakaraming mga balita at mga ideas. Madalas tayo ay nahihilo at nalilito. Ano ba talaga ang mahalaga? Ano ba talaga ang maaasahan? Hindi naman lahat na nakalagay sa Facebook o nakalagay sa TV ay mahalaga. Kailangan natin ito ng lalong mahahalagang tanong sa buhay natin ay masagot. Tulad ng, ano ba talaga ang saysay ng buhay? Ano ba talaga ang magbibigay ng kaligayahan? Bakit ba tayo kailangan umibig? Ano ba ang pag-ibig? Ano ba ang kamatayan? Saan ba patutungo ang buhay natin? Napakaraming mga tanong na mahalaga para sa buhay. Mabuti na lang at ang Diyos natin sa Kanyang pagmamahal sa atin ay nagbibigay ng liwanag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay maaasahan. Siya ay tapat at nagsasalita siya dahil sa pagmamahal sa atin for no other reason. Alam din niya ang kanyang sinasabi kasi siya ang may likha sa atin at siya ay may kapangyarihan sa lahat. God speaks to us in so many ways. Through creation, through our conscience, through the events that happens in our lives, through the people He sends, through the church, through the Bible, especially through His Son, Jesus Christ. Jesus, being the Son of God made flesh, is the definitive Word of God to us. The Bible, on the other hand, is the written Word of God. It is a sign of God's humility and sincerity that He puts Himself on record. Dahil sa ang Bible ay salita ng Diyos, iyan ay mabisa. Iyan ay makapangyarihan. The Word of God is not only informative. Hindi lang ito nagbibigay ng kaalaman. Ito'y nagbibigay ng kaganapan. God's Word is performative. It brings about what it says. Seryoso siya sa kanyang sinasabi. At ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Sana, seryoso din tayo sa pagtanggap ng kanyang salita. Si Jonas ay pinadala ng Diyos na magpahayag sa mga taga-Ninive. Ang Ninive ay ang capital city ng Assyrian Empire. At ang mga Assyrians ay kaaway ng mga Israelita. Malupit nilang tinalo ang mga Israelita sa mga digmaan at ipinatapon sa iba't ibang lugar ng kanilang empire. Kaya nawala ang 10 tribes of Israel. Kaya galit na galit ang mga Israelita sa mga Assyrians at sa Ninive. Ayaw ni Jonas na magsalita doon, pero napilitan siya. Hindi naman siya makakatakas sa Diyos.
Pero hindi bukal sa loob niya ang kanyang pagpapahayag. He covered only 1/3 of the city. He walked only 1 day instead of the 3 days to cover the whole city. At ang message niya ay hindi nagbibigay ng pag-asa. 40 days more and Nineveh will be destroyed. Pero kahit na matamlay ang pagpahayag ni Jonas, ang salita ng Diyos na kanyang binanggit ay mabisa. Ito ay tinanggap ng mga tao mula sa hari hanggang sa pinakamaliit na mamamayan at sinabi hanggang pa sa mga hayop. Lahat ay nagsisi. Nag-ayuno sila at umupo sa abo. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito'y nagdala ng pagbabago sa lahat. At dahil dito, hindi sinira ng Diyos ang Nineveh. Naligtas silang lahat. Ganon din ang salita ng Diyos na dinala ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Tinawag niya ang dalawang pares na magkakapatid, si Simon at si Andres, si Juan at si Santiago. Kahit na sila ay nasa gitna ng kanilang trabaho, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. God's word is attractive. Ang salita ni Moises, ni Jonas at ng mga propeta, ang salita ni Jesus at ng mga apostol ay siya ring salita na patuloy na ipinapahayag ng simbahan. Marami mga tao ang napakilos ng salita ng Diyos. Si Anthony ay isang taong may kaya. Noong narinig niya ang Ebanghelyo na nananawagan na dapat iwanan natin ang lahat at sumunod sa Kanya, pinagbili niya ang ari-arian niya at tumira siya sa disyerto. He became known as Saint Anthony of the Desert, the one who started the eremitical life in the church. Nagkaroon siya ng maraming mga disciples at nagsimula siya ng isang movement ng mga tao na nagbigay ng buhay nila sa panalangin at penitensya. Ganon din po si Saint Joseph, ang ating patron. Siya ay pinakilos ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa kanyang mga panaginip. 4 na beses nagsalita ang Diyos sa panaginip sa kanya. At yan ang naggabay sa kanya. Tinanggap niya si Maria at ang sanggol. Pumunta siya sa Egypt. Bumalik siya sa Egypt. At dinila ang pamilya sa Nazareth. All under the guidance of the Word of God. Sinulat ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa na huwag tayong magpatali sa mga gawain o mga bagay ng mundong ito. Kaya ang mga namimili ay mamuhay na parang hindi sila nangangalakal. Ang mga may asawa na para walang asawa. Ang tumatangis na hindi tumatangis kasi ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Huwag tayong magpatali rito. Ang tanging maaasahan lang ay ang salita ng Diyos. In the book of the prophet Isaiah, we read, a voice proclaim, a voice says, proclaim. I answer, what shall I proclaim? All flesh is grass, and all their loyalty like the flower of the field. The grass withers, the flower wilts, when the breath of the Lord blows upon it. Yes, the people is grass. The grass withers, the flower wilts, but the word of God stands forever. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at ito'y permanente, palagian, is not just transitory, is not just passing by, siniseryoso ba nating pakinggan ito? Halos lahat naman sa atin ay may Bible. Basahin natin ito.
hinahamon ko kayo kung ilan sa inyo ang makasasabi na nabasa ko na ang buong Bible. Marami sa atin ay alam natin ang mga bagay sa Bible na patingi-tingi. A passage here, a story there, but we have not read the whole story from the beginning to the end. Pero hindi lang sapat na basahin ang Bible. Gusto nating itong lalong maintindihan. Hindi naman sinulat ang Bible para lituhin tayo. Ito'y sinulat upang tulungan tayong maintindihan ang gustong sabihin ng Diyos. Naging mahirap na lang ito sa atin ngayon kasi matagal na itong sinulat. More than 2,000 years ago, some passages even 3,000 years ago. Sinulat ito sa ibang languages na hindi na ginagamit ngayon, ancient languages. At sinulat ng iba't ibang mga tao na nasa iba't ibang kalagayan. Kaya kailangan pag-aralan. Pero kung nagsisikap tayong maunawaan ito, mauunawaan natin. Kasi ang Espiritu ng Diyos na siyang tumulong sa mga manunulat noon na ang Bible ay isulat. That's why all Scripture is inspired. Itong Espiritu ito ay kumikilos din ngayon upang tayong magbabasa ng Biblia ay gabayan at maintindihan natin ang Bible. Inuunawa natin ang Bible upang ito'y maging inspirasyon sa ating mga dasal at maging gabay sa ating buhay. Hindi tayo malilihis ng landas sa ating mga desisyon kung isinaalang-alang natin ang kalooban ng Diyos ng siyang laman ng Bible. Sinabi ni Baruch, "Blessed are we, for what pleases God is known to us." Seryosohin natin ang Bible, hindi dahil sa gusto natin maging mga Bible scholars. Siniseryoso natin ito upang tayo'y mas maging malapit kay Jesus. Ang Bible ay ang salita ng Diyos na nakasulat. Binabasa natin at inuunawa ang nakasulat upang mas maging mahigpit ang ating kaugnayan kay Jesus, ang salita ng Diyos na naging tao. Kaya nga sinabi ni Saint Jerome, ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ. So when we read the Bible, Jesus, the Word of God, enters into us. He nourishes us and enlightens us and transforms us. Ang salita ng Diyos sa Bible ay hindi lang nagbabago sa bawat isa sa atin. Ito'y nagbabago din sa ating lipunan, sa ating bansa. We all long for the transformation of our beloved Philippines. And we believe that this transformation will not be brought about by the change of a constitution or by any foreign direct investment. It will be transformed if we have transformed leaders and transformed citizens. Kahit na anong konstitusyon natin, kahit anong business na pasukan natin, kung ang puso ng tao ay pareho pa rin kaysa ngayon, walang mangyayari. Makukurap din nila. Ano pang bagong sistemang dumating sa atin. And people are transformed. Nagbabago ang tao at babaguhin ng tao, hindi ang sistema. At ano ba ang makababago sa puso at karakter ng tao, kundi ang salita ng Diyos na sumusuot sa kaibuturan ng ating puso't isip. Nilalantad ng salita ng Diyos ang ating mga balak, ang ating mga sikreto. Hayaan nating liwanagan tayo ng Bible at magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating bayan. Tulad ng pagbabago ng buong lungsod ng Ninive at naligtas silang lahat. Hear the voice of the Lord,
open the Bible and read it. But another occasion while we are here is not only because it is the National Bible Sunday. It's also because of our way to open this celebration of the year of Saint Joseph. That's why we do this dito sa sanktuaryo ni San Jose. Sabi ko nga kanina, ang 5 parishes natin sa Archdiocese ang siyang mangunguna sa pagpapalaganap ng debusyong ito. Sa ngayon pa lang, pinapangarap ko na sana pagkatapos ng 1 year of Saint Joseph, may maiwan naman. At ang dalawa sanang hinihingi ko na maiwan sa mga parokya natin, na ang bawat isa ay magkaroon ng association ng mga kalalakihan na deboto ni San Jose. Tawag man dyan ay fraternity, tawag man dyan ay Men of St. Joseph o Custos, anumang tawag dyan, pero mga kalalakihan that will give importance to paternity sa pagiging tatay, tulad ni St. Joseph. At siyang mangunguna at magproprotekta sa kanilang mga pamilya. Pamilya na ngayon ay sinisira ng ating lipunan. At isa pa sanang maiwan sa mga parokya natin na magkaroon ang lahat ng labor desk. Ngayon po, 2021 is the 30th anniversary of PCP2 that was done in 1991. At isa po sa mga decree ng PCP2 na ang parokya ay magkaroon ng labor desk. Saint Joseph supported the family because of his work. And we have to protect ang trabaho ng mga tao, gabayan ang mga manggagawa, at palakasin ang mga manggagawa. At yan po'y gawain ng labor desk. Nakakalungkot sa mga parokya natin, walang grupo na malalapitan ng mga manggagawa. Walang grupo na nakakatulong sa mga tao sa kanilang paggawa in their work. So may this be a legacy that will stay with us even after 1 year. That's why during this year, we try it out to promote devotion to Joseph, devotion to the importance and dignity of work, that Saint Joseph is also a patron, at sa pamamagitan nito, na sana ang devotion kay San Jose ang magkaroon din ng pagbabago sa ating Archdiocese.